Sa wakas, kilala na ang traidor, Tulfo at Escudero na paatras nilusob ni BP Sara ang Senado, PBBM Romesbach. Etong balitang ito ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon dito sa video ating mapapanood ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ano reaksyon ni Tulfo nung binarasya ni Sara Duterte? Kasi tama po yun, nilagay po sila sa sarili ng mga, kumbaga, trabaho nyo, trabaho namin, huwag nyong pakialaman, magtrabaho kayo ng trabaho nyo. Yan po mga pag-uusapan natin, yung pagkakabara dito sa dalawang magagaling na senador, na si Rapi Tulfo at saka to si Chis Escudero ng ating pong Vice President. Nakakatuwa po, sarap po manood pag mga ganito. Ito po yung sitwasyon, no? Nung si Rapi Tulfo na po, yung magtatanong, inusisa niya po, marami, alam niyo naman yung mga dialogue ni Tulfo, di ba? Marami nagsusumbong sa kanya na kala mo yung programa niya, yun na yung batayan ng dapat gawin ng lahat ng tao sa mundo. Marami nagsusumbong sa kanya noon pa tungkol sa PTE na may voluntary contribution, voluntary, walang katapusan na electric fan, taon-taon, may electric fan, etc. etc. Bakit daw hindi mawala yung voluntary contribution? Bakit daw hindi pigilan niya ng DepEd? Etc. Noon daw, panahon ni Armin Luistro, meron na niyan, napigilan niya dahil inausap niya si Luistro, pinakita niya yung mga angal ng mga, siya na naman. Alam niyo, Senator Rapi Tulfo, no? Kailan lang yung sinasabi niyong Luistro matagal na pong merong PTA. Bata pa ako, may contribution ng PTA. Hindi ko po alam kung saan po kayo lumaki, pero dito po sa Pilipinas, matagal na po, hindi lang po nagsimula yan kay Luistro. At tinuloy ng panahon ni Digong at tinuloy ngayong panahon ni Sara Duterte. Nung araw pa po, hindi pa po ako magulang, may PTA na. Estudyante pa lang ako, may PTA na. Yes. At ang pinag-uusapan po talaga, nagtataka ko bakit kayo takantaka na ang isa sa pinag-uusapan sa PTA, yung contribution, para gamitin, hindi po para sa teacher no? Para gamitin po sa room. Ang hirap po kasi asawa ko teacher pa Masakit po sa akin marinig na pangingikil, yung term nyo, pangingikil Pangingikil? Teacher nangingikil? Tama yon kasi parang hinuhusgahan natin yung mga teachers nun Ako, nanay ko, teacher. Yung yumao kong nanay. No, teacher siya. Magaling na teacher ang nanay ko. Is yung mga PTA na yan talaga, is talagang kailangan sa school yan, meron na talaga yan. Diba? Alam natin, sige, yung pangangailangan ng eskwelahan, isagot ng gobyerno yan. Pero sa tingin nyo ba, na lahat ng pangangailangan ng eskwelahan, lahat ng mga public schools, ay mabibigay ng gobyerno? Siyempre, hindi. Kung sakaling magbibigay sila ng mga ventilador, hindi naman kailangan namin ng 10 ventilador dito. Siyempre, hanggang 1, 2. Diba? Ganun. Alam naman natin ng government Huwag na tayo magtanga-tangahan. Diba? Kaya merong PTA is kung may kailangan pa sa school na hindi mabibigay ng government na ganito, ganyan. Pero kailangan na talaga sa school. Halimbawa, yan nga yung ventilador. Kulang pa yung ventilador sa school. Lalo na sa mga grade school, sa mga kinder, mga ganyan. Is kailangan talaga nila ng maginhawang surrounding. No? Mga ventilador. Siyempre sa public schools, hindi naman talaga mga aircon yan. Hindi katulad ng mga private school. No? Na kasama na sa bayad mo sa private school yung mga pinambibili ron na mga gamit. O baka may hiningi din sila. Ewan ko Sa public school kasi, is parang yung PTA na yung tulungan. Halimbawa, hindi komportable yung mga bata, 2 lang yung ventilador natin. Is kailangan pa ng magdagdag tayo ng 1 o 2. O, doon pag-uusapan. 'Di ba? Mag-ambagan. No, hindi naman para sa mga bata 'yun. Ay hindi naman para sa mga matatanda 'yun 'Di ba? Kundi para sa mga bata, sa mga estudyanteng nag-aaral. No? Ngayon, kung natatapos man ang school year, no, ng estudyante, is baka ang sinasabi ni Senator Raffy na inuuwi yung mga electric fan, siguro hindi naman ganun kagarapal yung mga teacher. Kasi, kung pinagbibintangan yung mga teacher na ganun, ay, mahirap yun. 'Di ba? Parang, masyadong minaliit ang mga teachers na ginawa silang parang nangungurakot, no, sa mga magulang, sa mga estudyante. Hindi naman siguro nila gagawin yun.
siguro naman makikita mo pa rin yung electric fan doon. 'Di ba? Kung meron mang mawala doon, siguro nasira. Kung may mag-uwi man, wala. Ibigay na lang, kusang loob na rin yun. Pero wag daw, kung mag-uwi lang, isa, wag na may apat. Hindi. Kumbaga, ano na rin sa teacher yun eh. 'Di ba? Kumbaga, bayad na rin sa, nila, pag-aaral ng mga anak namin, ganun. Minsan kasi sa magulang, baliwala na yun. Sige, kahit kunin na ni ma'am yung ventilador. 'Di ba? Pero maganda naman yung naituro sa ni ma'am, nagtapos ka ng maayos. 'Di ba? Ganun naman eh. Ang masama niya, walang ginagawa yung teacher para matuto yung bata, tapos kayo bigay ng bigay. 'Di ba? Ngayon, kung ayaw nyo naman ipauwi sa mga teacher yung ventilador, pwede namang patupad na school yun eh. Pagkatapos sa school year, diyan pa rin yung mga ventilador kung gawa pa yung mga yan. Huwag iuuwi, ha? Ganun. Pero huwag nyong mamaliitin yung mga teacher na ganyan na parang pinapalabas na parang nangungurakot sila. Mali yun. Lahat yan para sa room eh. Oo. Hindi po yan ibubulsa ng teacher. Actually, bawal nang umawak yung teacher na pera ng PTA. Di ba? Marami pong nagkakabaranggayan dyan dahil nawala yung PTA nila. PTA pondo, natakbo. Hindi na inahawakan ng teacher. Hindi na po nakikialam yung mga teacher dyan sa... Kaya nga po, kasi ayaw rin ng mga teacher magkakaso eh. Hindi po yan nabubulsa ng teacher. Binibili po nila yan. Takanta ka siguro. Sagutin ko muna bago natin iparinig yung sagot ni BP Sara sa kanya. Sagutin lang natin ha. Marahil nagtataka kayo. Bakit ba taon-taon electric fan? Ako po umatin minsan, no, ng PTA. Siguro mga isang oras lang mahigit. Sa room ng mga anak ko. Kunwari wala akong alam sa DepEd. Sa room ng mga anak ko. Umatin ako ng PTA, di ba? Pakilala, ano yung mga patakaran ng eskwelahan. Tapos maya-maya contribution na. Maiisip mo talaga, bakit po lagi naiisip electric fan? Maiisip mo po talaga, maaawa kayo. Yung umaatin ha, meron kasi, sa totoo lang po, yung mga hindi umaatin na magulang, sila po yung umaangal. Hindi nga sila umatin eh. Ibig sabihin, wala sila doon nung pinagpasyahan ng mga magulang na bumili ng electric fan. Bakit? Naawa po sila sa mga anak nila. Dahil isang oras pa lang sila sa room ng mga anak nila, butil-butil na po yung pawis. Tama. Hindi naman po aircon eh. No? Kasi itong mga senador natin... Hindi, kasi minsan may mga magulang na ganun, Sir Badong eh. No, hindi ko naman parang kakapal naman ng mga mukha na. Kasi, anak mo nag-aaral doon. No? Alam mong naiinitan. Di ba? Naiinitan. Ngayon ko sinasabi, ano ba yan? Lagi na lang, ventilador. Natural yun ang pangangailangan talaga sa school eh. No, ang masama naman ang hingi ng teacher sa PTA, kailangan meron tayong chocolate bonbon. Ventilador ang hinihingi dahil kailangan ng mga bata 'yon, lalong-lalo na tag-init, magtatag-init na ngayon. Tapos yung ibang magulang is nagrereklamo. Para saan ba yung ibibigay ninyo? Kasi sa ibang magulang ha, yung ibang magulang naman ayos eh. Yung nakakainis yung mga nagrereklamo, meron din ako mga na-encounter na ganyan. No, mga reklamo sila ng reklamo. Ayaw lang talaga nilang magbigay. Diba? Parang, kasi kung para sa anak mo naman yun na nag-aaral doon, ibibigay mo yun. Diba? Sa kapakanan niya yun eh. Para hindi mainitan yung anak ko. Kung mahal mo talaga yung anak mo. Siyempre sasabihin nyo, mahal ko yung anak ko, pinag-aaral ko eh. Kung mahal mo yung anak mo, dapat iniisip mo rin yung ikagiginhawa ng anak mo habang siya ay nag-aaral. Hindi naman kasi yung teacher, kaya naman bibili ng ventilador, hindi naman yung teacher ang ibibili mo ng ventilador para malamigan siya. Di ba yung mga estudyante yun? Yun, masama. Kapag nagpunta ka lang school, tapos, nakita mo yung 4 na ventilador, nakatutok lahat sa teacher, dun ka na magsalita. Yun ang masama. Pumapasok yung mga anak nila sa aircon. Kaya nagtataka sila eh. Bakit daw taon-taon bumibili na electric fan? Sa yung mga school. Alam niyo po ba kung gaano katagal tinatagal ng isang electric fan? Ngayon? Yes, madaling masira. Baka yung pinag-uusapan yung electric fan, yung nung araw pa, panahon pa ni Rod Navarro. Ano ba yung ni Rod Navarro? Yung ilang taon na buhay pa rin, di ba? Hindi na po ganun yung electric fan natin ngayon. Madali na masira. I-update nyo naman po yung sarili nyo. Kayo na lang sa bahay. Kung hindi kayo naka-aircon, saglit lang po yung electric fan nyo. Baka nga, may electric fan akong binili. 2 buwan na, sira na ata. Tumagal ng 1 taon yan eh. No? Normal na po yan ang hindi po pinagbabawal po ng batas yung teacher ang nangongolekta ng PTA. Yeah. Dati kasi
pwede pa yun, allowed pa yun. Kasi, alangan naman yung magulang pumunta pa tuwing bigayan ng card para mangolekta. Ngayon po, ang tsatsaga ng mga PTA ngayon. Tuwing bigayan ng card, nariyan sila, nangongolekta sila ng PTA contribution. Ano po sabi ni BP Sara dyan sa PTA? Samahan po yan eh. Hindi po saklaw ng DepEd yan. Kung ano po ang pinagpasyahan ng majority, yun po masusunod. Diba? Okay. Bakit po taon-taon electric pan? Hindi naman tumatagal yung electric pan. Huwag niyo pong isipin. Ako po nasasaktan ako, inuuwi ba ng mga teacher yung electric pan? Oo. Alam niyo ba uri ng electric pan natin? Ito nga, ilang buwan pa lang ako rito, Mayo ko. Tignan niyo, may tunog na. No? Baka hindi tumagal to ng 1 taon. Sa akin nga, electric pan ko dito eh. Ang hina ng ikot na eh. Alam niyo po, reality po yan. Pagkalap, yung panahon ni Rod Navarro, standard electric pan, yung mga matagal na, mahangin pa rin, di ba? Hindi na po ganun ng mga electric pan na nabibili ngayon. Oo. Baka buwan pa lang. Nakikita niyo ba mga bata kung ano ginagawa sa electric pan? Pag walang teacher sa room, di ba? Pucha, iba rin, pinapalibag pa eh. Magugulat na mga teacher eh. Wasak na yung electric pan eh. Magtotohanan po tayo sa electric pan. Okay, parang ang sinasabi ni Tulfo kasi, eto kasi ang problema, pag wala sa mga aktual na realidad yung ating mga senador. Di ba? May MOOE naman, parang talaga ba? Gusto niyo ba lahat ng gastusin? Eto, suggestion ko lang ha. Sa lahat ng senador at lahat ng mga congressman na umaangal sa paniningil ng PTA. Alam niyo, sabi ni BP Sara, ang ganda ng tulong eh. Di ba? Nakikita ng hindi, may mga stakeholder na po na tinatawag ngayon. Yung barangay, pupunta sa eskwelahan, pupunta sa principal. Ma'am, ano po maitutulong namin? Kapitan, naku, wala na po kaming bakod doon. Binakbak po ng mga kapitbahay natin eh. Kasi nagtitinda sila sa doon sa mga lugar nila. Baka po pwede, pinapasukan po kami ng outsider. Hindi po alam yan lang ng mga senador eh. Yan ba, hintayin nyo pa yung na yan, yung bakod na yan? Hihintayin nyo pa yan na i-budget pa? Matagal po bago ma-budget yan. Meanwhile, yung mga estudyante, pumapasok ang mga outsider, pumapasok ang kung sino-sinong masasamang elemento dyan sa bakod na yan. Hindi mo gagawa ng paraan bilang PTA ka. Nariyan nagtatrabaho nariyan nag-aaral yung anak mo. Ikaw ang general PTA. Yan ang project nyo. Bakod dahil nabuwag. O kaya may eskwelahan, walang bakod talaga. Daan-daanan. May lasing minsan na dumaan sa loob ng eskwelahan. Nagwala. Takot yung mga tao, yung kaisa-isang gwardiya, nautusan pa ng principal na magkumpuni. Natakot yung mga bata dahil gagawan po ng paraan ng PTA yan para mabakuran. Yun. Kaya po may PTA. Kumbaga dyan kinukuha yung mga ipanggagastos, ipangpapagawa sa mga ganung bagay. No? Hindi lang sa ventilador. Yung mga pangangailangan sa classroom. Yung dapat inuunawa eh. Kasi hindi nila maunawaan kasi mga anak nila nag-aaral sa private eh. Diba? Bakit mas sa amin aircon? Parang gusto nyo, lahat ng public nila dapat naka-aircon eh. Problema nyo yan sa gobyerno. Kung gusto nyo wala ng PTA, bakit hindi nyo palagyan ng aircon lahat ng public school dito, bawat room, sa buong Pilipinas? Para wala na kino-question dyan sa PTA na yan. Matapatan po tayo. Concern po yung PTA sa mga estudyante nila. Kaya nakakaisip sila ng project para sa eskwelahan. Hindi po binubulsa yan ng magulang. Ang PTA po ngayon, sila na ang may treasurer. Bawal po sa teacher humawak. Ang dami na po nakasuhan na teacher na humawak ng pera ng PTA. Magkano lang po yan? Isasakripisyo ng teacher yung kanilang yung kanilang retirement pay dahil diyan sa PTA na yan. Tapos ganyan lang. Kaya libo po ba per bata ang contribution? Imposible. Sko, minsan nga dyan, 20-20 lang ang bagan, 50 pesos. Hindi naman may libo yan. Ibig nyo sabihin ko, palagay nyo na 100 per bata. Kung 40 kayo, magkano lang yun? 100 times 40. 4,000 lang yun eh. Maliit lang. Kaya minsan, dapat ginagamit din po natin parang ang laki-laki naman. Siyempre, dahil ang kinultivate nyo, Senator Tulfo, ang kinultivate po ng inyong programa, angalero. Kaya siguro ayaw ni Senator Tulfo ng PTA kasi sasagutin niya na lahat ng electric fan ng mga public school. Na Senator Rafi siguro, sasagutin mo 10 electric fan kada classroom. Malay natin, di ba? Magulat tayo. Ang hilera,
lahat na lang iangal. Sino po yung umangal? Yan po yung mga magulang na hindi umattend ng PTA meeting. Sila na naman yung mga... Kung sino Huwag na po mga tayong yung ano, no? sila pa yung akal. Sabi nga, ngayon, yun nga kinakatwiran ni Senator Tulfo, di ba? Sabi niya, marami nagrereklamo sa akin, kaya nga kinakailangan ko tong itanong, kinakailangan ko i-request sa DepEd, pwede ba natanggalin na natin yung mga voluntary contribution? Bakit ba sila nagrereklamo? Para naman sa anak nila yun. Di ba? Kung para naman sa anak nila, nakikita nila na nagiging maginhawa yung mga anak nila doon sa classroom, is bakit sila magrereklamo? Yun yung sikat talaga yung sinasabi ko kanina, yun yung mga ayaw magbigay. No? Yung tipong, mag-aral ka lang dyan, hindi na baling mainitan ka. Pag pinawisan ka, pagpunas ka, kung wala kang pamunas na panyo, papel, yung papel mo, punas mo sa pawis mo. Ganon, parang ganon ba yan? Kailangan po na eskwelahan yung mga voluntary contribution. Pero may magandang suggestion sa kanya. Total, nakikialam ka sa trabaho ng DepEd. Pinamukha sa kanya ni Sara Duterte na may kakayahan kang gawin bilang senador. Simple lang po yung ginawa ni Sara Duterte. No? Gusto mo kaming pakialaman sa trabaho namin? Kasi bawal naman po yung pilitin yung mga bata. Kung mahirap ka, hindi ka po pipilitin na mag-contribute. Baka nga ngayon nga, meron pang mga tutulungan pa yung mga mahihirap na estudyante. Ayun, natating natin ngayon ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre natungayan natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Bagtong Aratelas. Ayan ha, kayo mga katunay, gusto nyo ba na matanggal na yung PTA at naniniwala ba kayo na ang PTA na yan ay hindi maganda sa mga school? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.